Okay, good day everyone. Now we will be having our liver cirrhosis. Okay, pag sinabi nating liver cirrhosis, it is the late stage of scarring of the liver. Okay, pag sinabi nating scarring, this is your what? Fibrosis. Okay, that's your scarring. Okay, so what causes your liver cirrhosis? Okay, you have your modifiable and non-modifiable risk factors. Okay, your modifiable risk factors such as your chronic alcoholism. Pag sinabi nating chronic alcoholism, okay, ito yung mga manginginom talaga as in yung literal na ginawa nilang tubig ang alak. Okay, obesity. Okay, pwede rin dyan. Hepatitis B and your hepatitis C. Pwede rin mag-cause yung fatty liver natin. Okay, pag sinabi nating fatty liver, ito yung mga fats ninyo, kino-cover na nila yung liver ninyo sa sobrang daming fats. Okay, and then uncontrolled diabetes mellitus and your increased cholesterol. Okay, so that causes your, it could, okay, increase the risk of having what? Your liver cirrhosis. Next is your non-modifiable risk factors, okay? Ano tong mga to? Your age, okay? Especially your older adults, okay? Gender, okay? Especially men. Why? Because of alcoholism. Because of the lifestyle, di ba? Chronic conditions such as your HIV or your human immunodeficiency virus, okay? Genetics, and then history of liver diseases, okay? So after the exposure of your liver to your modifiable and non-modifiable risk factors, okay, what happened? Okay, nagkakaroon ng injury. Injury ng what? Ng liver, okay? So, your liver is injured. Now, pag nagkaroon ng injury, it could cause your what? Your inflammation, okay? And then, your liver will try to repair itself, okay? Again, yung liver natin, itatry niyang i-repair yung sarili niya. And then, over time, the normal healthy liver tissue lead to scarring or fibrosis. Okay, normal healthy, sorry, wrong spelling. And could lead to scarring or your fibrosis. Okay, so pag nagkaroon ng what? Ng scarring, okay, or fibrosis sa liver ninyo, nagkakaroon ng disruption of blood flow and liver function. Okay, so paano nangyayari yon? Okay, punta tayo dito. Okay, kung makikita nyo kasi from your heart, okay, to your aorta, it will supply the different parts of your organs like your stomach, your kidney, your pancreas, your small intestine, and your large intestine. Okay, normally ha, normally. And then, ito, madedrain sila. This is your arteries, di ba? Okay? Pag nagamit na yung oxygen, yung nutrients, babalik sila, okay? Gamit ang hepatic portal vein ninyo, okay? And then, dadaan siya ng liver, papuntang inferior vena cava, pabalik ng right atrium, okay? So, yan yung nangyayari, okay? Normally, okay? Normally. So, now, dahil nagkaroon ng what? Fibrosis or scarring sa liver mo, pwede bang magkaroon, okay? Pwede bang mag-obstruct yung ano dito? Pwede ba magkaroon ng obstruction dito? Yes, okay. Obstruction of what? Obstruction ng blood flow because of what? The fibrosis. Saan? Sa may liver ninyo. Okay. Pag nagkaroon ng obstruction dyan or sumikip yung daluyan, pwede bang mag-increase, okay, yung resistance ng blood flow? Yes, okay. Causing your portal hypertension, okay? Yung tinatawag natin na portal hypertension dito sa part na to, okay? Sa may portal vein ninyo. Why? Tumataas ang pressure dyan because of the scarring here in your liver. Okay? So, pag nagkaroon ng portal hypertension, nag-i-increase yung what? Okay? Portal venous circulation. Okay? So, nagkakaroon din tayo ngayon ng portosystemic shunt. Okay? Pag sinabi natin portosystemic shunt, it increases the flow to esophagus, rectal, and your splenic vein. Okay? So, eto, tandaan nyo to ha. O, eto. Black. 'Di ba? So ito ba, pwede bang bumalik? Yes, remember nandito yung esophagus ninyo, 'di ba? Pwede bang bumalik dito sa may colon ninyo? Yes, okay, pwede bang mag-cause yan ng bleeding? Yes, okay. So yan yung mga pwedeng mangyari. Ito naman, dito sa esophagus, pwede magkaroon diyan ng what? Pwede magkaroon diyan ng mga tawag dito,
variceal bleeding, okay? Okay, pwede magkaroon ng variceal bleeding, okay? Dahil sa portosystemic shunt na nangyari because of your what? Portal hypertension. Mataas yung pressure dito, okay? Increase yung pressure dyan, okay? So, it could cause your variceal bleeding, rectal bleeding, and your splenomegaly kasi pwedeng bumalik, okay? Yung blood flow, okay? So, yun yung nangyayari, okay? So, ituloy natin, okay? Pagdating sa liver cirrhosis natin, we have your early signs and your late signs. Pag sinabi natin early signs, makikita mo dyan, fatigue, jaundice, loss of appetite, nausea, vomiting, spider angioma, swelling in the lower leg, itchy skin, dark urine, light-colored stool, loss of appetite, and joint pain. Okay? Yung spider angiomas yan, yung mga visible blood vessel na maliliit. Saan? Makikita mo yan sa may abdomen. Okay? Makikita mo yan sa may abdomen. Okay? Spider angioma, maliliit na blood vessel para silang spider web. Kung makikita mo. Okay? Saan? Sa may abdomen mo. Okay? Swelling in the lower thigh. Okay? Swelling sa lower thigh, sa baba, sa paa. Okay, di ba? Ibig sabihin, okay, nagkakaproblema ka na saan? Sa protein mo. Protein synthesis. Okay, causing your edema. Okay, so yun yung nangyayari. Okay, kasi ito, edema yan, di ba? Okay, light-colored stool dahil sa conversion ng bilirubin mo from unconjugated to conjugated. Ngayon, may problem yung liver mo, hindi niya masyadong nako-convert yung what? Bilirubin na unconjugated to conjugated. Okay? Loss of appetite, nawawalan talaga ng gana. Okay? Sa late naman natin, you have your chronic fatigue. Okay? Chronic fatigue yung mangyayari dyan and weakness. Bakit? Remember, si liver nyo ang nagtatrabaho to metabolize medication, metabolize some of the components of your foods, 'di ba? So pag nagkaroon ka ng pag nagkaroon ka ng problem sa liver mo, problem mo diyan nagdi-decrease din ang immune system mo. Okay? It could cause your decrease in immune system. Okay, pwede rin ba magkaroon ng fatigue and weakness? Yes. Okay, swelling of the abdomen. Yes. Okay, tawag natin diyan it's your ascites or your ascites. Okay. Esophageal varices, yes. Okay, mental confusion, yes. Bakit? Because of ammonia build up. Okay, bakit? Okay, kasi isa sa mga ginagawa ng liver natin is to what? Metabolize your protein, okay, and to detoxify your blood, okay, into the detoxification of your blood because of what? Yung mga ibang components na pinapasok natin sa katawan. Ngayon, okay? Kaya nagkakaroon ng mental confusion kasi hindi niya magawa ng paraan kung paano niya i-convert si ammonia. Okay? So, magkakaroon ng ammonia build up. Okay? And then bleeding, easy bruising. Bakit? Okay, remember, hindi lang kasi protein ang sinisynthesize ng hindi lang kasi metabolization or detoxification ang ginagawa ng liver natin, it also synthesizes your protein. And yung protein natin, doon ang gagaling yung what? Yung clotting factor natin. Okay? Yung clotting factor natin. Kaya nagkakaroon ng what? Kaya nagkakaroon ng easy bruising. Okay? So, ibig sabihin, pag nag-decrease ang protein synthesis, magdi-decrease din ba ang clotting factor? Okay? Yes. Kasi sa protein ang gagaling ninyo ang clotting factor. Okay? We also have your enlarged spleen. Ang tawag natin dyan, it's your splenomegaly. Okay, enlargement, splenomegaly. Okay? And then, anong mangyayari dyan? Magkakaroon ng, if your liver cirrhosis cannot be treated on time, okay? Treated, pag sinabi natin treated, kasi ang liver cirrhosis, it's not curable naman, di ba? It's not curable, it's treatable, okay? If left untreated, okay, yung liver cirrhosis natin, it could worsen, okay? Pag nag-worsen yan, ang tawag natin doon, it's decompensated cirrhosis, okay? Causing your what? Your liver failure, portal hypertension, hepatic encephalopathy, and your
bleeding. Okay? So, yan yung pwedeng mangyari sa may liver cirrhosis natin. Okay? Ayan, okay. So, ano yung mga diagnostics na pwede natin gamitin? Okay? Your liver function test, madedetermine mo dyan. Bakit? Okay, yung SGOT, SGPT mo or AST, ALT. Okay, bakit ano bang pinagkapareho niyan? Parehas lang yan. Dito sa Pilipinas kasi, yan yung ginagamit natin. Sa US, yung AST, ALT. Okay? Pero same lang naman sila. Okay? CBC, increase in WBC. May makikita kang anemia and low platelet. Okay? Pag pina-CBC mo yung pasyente na may liver cirrhosis. Okay? Check din natin yung Yung hepatitis, specific markers. Okay? Your HCV and your HBV. Ano ba yung HCV natin? Hepatitis C virus and your hepatitis B virus. Okay? Your alpha fetoprotein. Okay? Kasi kapag nag-increase yung alpha fetoprotein nyo, di ba kasi sa buntis nyo lang naririnig yan, di ba? Yung alpha fetoprotein. Pero pag yan, tumaas yan, okay, sa pasyenteng hindi naman buntis, ibig sabihin possible na may liver cancer yung pasyente mo. Okay? Imaging naman tayo, we have your ultrasound. Okay? Pag ginamit natin ang ultrasound, ang makikita natin dyan is the degree of the damage of your liver. Okay? Kung gusto nyo naman makita yung detailed image ng liver, you can use your CT scan. Okay? Pero if you want to see the extent of the liver damage, ang gagamitin mo dyan is the liver biopsy. Okay? The liver biopsy. I don't know if na-discuss nyo yung mga ultrasound, CT scan, liver biopsy pagdating nung course audit ninyo. Okay? Competency appraisal nung second year kayo. So, kailangan yung balikan yan, baka lumabas sa mga exam. Okay? I will not discuss further para hindi masyadong madami or para hindi masyadong matagal yung discussion natin. Okay? Balikan nyo yung mga yan. Okay? Next, treatment. Okay? Treatment natin to treat the underlying cause. Ano ba yung nag-cause ng liver cirrhosis? If alcohol, stop mo yung alcohol. Mataas ang cholesterol, diet, and exercise. Okay? Pag medications naman, we use diuretics. Okay? Bakit natin ginagamit yung diuretics? To manage your edema, especially your ascites. Okay? Your edema. Okay? Especially your ascites. Okay? Saan yung ascites natin? Yan yung edema natin sa abdomen. Okay? Yung dumadami yung fluid sa abdomen. Okay? Aside from diuretics, managing ascites, idagdag ko lang, ang ginagawa natin dyan is your paracentesis. Okay, paracentesis. Okay? Next, beta blockers. Okay, bakit tayo gumagamit ng beta blockers? Beta blockers to reduce portal hypertension. Okay? And to what? To reduce also your esophageal varices. Okay? So, yan yung gamit ng beta blocker natin. Again, yung mga olols natin, di ba? Mga olol. Lactulose. Lactulose, remember, this is laxative. Okay? Bakit? Bakit tayo gumagamit ng laxative? Okay, to reduce ammonia. Bakit? Para ilabas niya yung what? Ilabas niya yung poops. Kasi doon minsan nilalabas yung ammonia levels. Okay? Ano pa? Antibiotics, especially your neomycin. Okay, bakit tayo gumagamit ng neomycin? Okay, to decrease the colonic bacteria because your colonic bacteria, sila yung what? Okay, sila yung nagda-digest dun sa may colon natin, dun sa mga food na hindi pa nadadigest totally. Okay? Kasi kapag dinadigest nila yung mga undigested food nyo, it could cause what? It could increase your ammonia. Okay? It could increase the ammonia. So, kailangan natin magbigay ng neomycin. Okay? Vitamin K supplementation. Bakit? Kasi pag gumamit ka ng diuretics, di ba? Sorry for that. Mali pala ako. Vitamin K supplementation. Why? Kasi nga, reduce yung what? Clotting factor natin. Pwede mag-bleed yung pasyente mo. Yes. Pwede magkaroon ng easy bruising. Yes. Okay. So, magbibigay tayo ng vitamin K supplementation. Okay. Surgery tayo. We have your liver transplant. Okay. We have your liver transplant. Okay. Next. Tawag dito. Pag sa esophageal varices natin, may mga ginagamit tayo okay? Such as your Sengstaken Blakemore tube, okay? Yung Sengstaken Blakemore tube natin, meron tayong 3 lumen dyan, okay? Para sa food, okay? Para sa hangin, para sa pag-lock, okay?
Okay, gastric balloon, okay, para mag-lock. Okay, meron din naman tayong daanan ng pagkain, okay? And then ano pa yung isa? Yung pag-lock, daanan ng food, and then ano tawag dito? Ayun. Esophageal balloon inflation, gastric balloon inflation, and your gastric aspiration. Bakit? Kasi sa esophagus mo, pag nagkaroon ng esophageal varices, di ba, ang ginagawa natin, tawag dito, ipapump natin or maglalagay tayo ng hangin para lumobo itong nasa esophagus, okay? Para lumobo yung nasa esophagus ninyo para i-compress nga yung nagbi-bleed, okay? But the problem there is ang side effect tuloy. Ang complication niyan, pwede magkaroon ng airway obstruction, okay? So ano dapat ang nasa bedside mo kapag may Sengstaken Blakemore tube, okay? Ano? It's your scissor, okay? It's your scissor, okay? Para guntingin mo lang yung tawag dito, guntingin mo kung saan ka nag-inflate ng balloon, okay, para ma-deflate agad, okay, para makahinga yung pasyente, okay? We also have your variceal ligation and banding, okay? Ito yon. Okay? Banding kasi naglalagay siya ng band, di ba? Rubber band, parang rubber band, okay? Ganyan. Ligation, ayan, pwede niyang tanggalin, okay? So that's your variceal ligation and banding. Sclerotherapy, okay, ito yan. Okay, nag-i-inject siya or tinutusok niya yung mga, tawag dito, yung mga varices mo with some liquid, okay, para magkaroon ng scarring, okay? Para, matanggal kaagad yung variceal, tawag dito, yung esophageal varices, okay? So, yan yung ginagawa, okay? And then, we have your shunt surgery, okay? Shunt surgery. Pag sinabi natin shunt surgery, okay, sa may mismong shunt mo doon sa may portal vein mo, okay? So, doon ginagawa yon. Now, ano yung mga nursing diagnosis natin for your liver cirrhosis, okay? Nursing diagnosis, imbalanced nutrition, less than body requirement, excess fluid volume, okay? The confusion, pwedeng confusion, fatigue, increase risk for infection or infection, and risk for bleeding, okay? Kung tatanungin niyo ako if ano yung sakit sa hepatobiliary ang pinaka-memorize ko, this one, the liver cirrhosis. Why? Because of my grandfather. Yung grandfather ko, sa father side, namatay siya because of liver cirrhosis. Okay? So, as early as second year kami ng tita ko na PT ang nagbantay sa kanya sa hospital. So, lahat ng signs and symptoms, lahat ng gamot, lahat ng ibang procedure nakita ko na ginawa sa kanya. Okay? So, I maximize my time to learn kapag may mga na-hospital ako na relative. Okay, sana ganun din kayo. And even kapag nag-duty kayo sa hospital, you need to maximize your time. Okay, aralin nyo kung ano yung mga dapat aralin. Basahin nyo kung ano man yung mga dapat basahin. Okay, like case ng mga pasyente nyo, you need to read them. Diba? Kung ano yung mga case ng mga nahawakan yung pasyente, ano yung mga sakit nila, you need to read them. Okay, kasi pagdating sa application, okay, kasi ang labanan naman dito minsan, application of knowledge. Okay, so ayun. Nursing interventions natin. Okay, sorry for that. May patalasas. Nursing interventions for your liver cirrhosis. You need to monitor the vital signs, especially the BP and the HR or the heart rate. Why? Okay, para malaman mo yung what? Hemodynamic stability. Okay? Bakit? Okay, kasi kapag unstable to, what will happen? Magkakaroon ng hypotension. Okay? Magkakaroon ng hypotension because of what? Because of bleeding. Okay? Pwede magkaroon ng hypovolemia, 'di ba? Because of bleeding. So, pwede bang bumaba yung BP niya? Yes, okay? Isa sa manifestation niya, pag nagkaroon ng tachycardia yung pasyente mo, baka ibig sabihin nun nagbi-bleed kasi one of the compensation of your body if may bleeding is what? One of the compensation of your body if merong bleeding na papunta na sa may hypovolemia nyo is your what? Is your heart rate. Bumibilis, okay?
as a compensatory mechanism kasi hindi na enough yung napapump niya na blood papuntang different parts of your body. Okay? So you need also to check the liver function test and then administer medications as order. Okay? Kung may variceal bleeding yan, 'di ba? Beta blocker. Kung mataas yung ammonia, 'di ba? Lactulose or your neomycin. Okay? So yan yung mga yan. And then, kapag mababa naman yung potassium niya, magbibigay ka ng potassium sparing, di ba? Or potassium tablet. Okay? Then, provide low sodium diet and high calorie and moderate in protein. Okay? Moderate in protein, bakit? Kapag kasi nagkaroon ng breakdown yung protein mo, it could lead to your ammonia. Di ba? It could lead to your ammonia, kaya moderate lang. Okay? High calorie, yes na yes. Low sodium. Okay, bakit? Para ma-prevent ang edema. 'Di ba? Para hindi masyadong magkaroon ng edema yung pasyente mo. And then you need to monitor the LOC of your patient. Pag sinabi natin LOC, this is the level of consciousness of your patient. Okay? So, you need also to monitor the intake and output, monitor laboratory values, assess, sorry, hindi ko alam kung ano to. Tanggalin na lang natin. Assess pruritus. Pag sinabi natin pruritus is it's the itchiness of the skin. Okay, bakit nagkakaroon ng pruritus? Remember, hindi na-convert yung unconjugated bilirubin mo to conjugated. Ngayon, yung unconjugated, pwedeng mag-travel lang yan kasama ng blood mo. Okay, and then magkakaroon ng deposition ng bilirubin sa skin mo. Okay, that causes your pruritus. Okay, and then assess edema and your ascites. Okay, paano mo i-measure kapag lumalaki yung abdomen ng pasyente mo? You need to use your tape measure, okay? You need to use your tape measure every day, okay? I-measure mo yan in the morning, okay? Para lang may basis ka if lumalaki ba yung tiyan ng pasyente mo, okay? Pati yung edema niya sa paa, okay? Kailangan mo din gumamit ng tape measure, okay? Administer diuretics such as your furosemide and your spironolactone. Kapag wala namang problem, kung walang problem sa kanyang potassium level, you can give your furosemide. Pero pag magkaroon ka ng problem sa potassium, like nawawala yung potassium, you can give your spironolactone, which is potassium sparing. Okay? And then measure abdominal girth to check for ascites and then prepare for paracentesis. Okay? Prepare for paracentesis. Monitor for bleeding and bleeding prevention. Okay, and then avoid hepatotoxic medications. Okay, and then avoid alcohol, monitor hematemesis, melena, hepatic encephalopathy, and your asterexis. Okay, your asterexis, this is your finger flapping. Kung hindi nyo mahanap, yan yung liver flap. Okay? Liver flap. Okay, so that is your liver cirrhosis. Now, sagutan natin yung mga questions. Okay? Sagutan lang natin yung mga questions. Okay. A 55-year-old male with a long history of alcohol use, is admitted for increasing abdominal girth, jaundice, and easy bruising. Okay? So, pag nakakita ka ng nag-i-increase yung abdominal girth, jaundice, and easy bruising, di ba? May liver problem yan. Physical examination reveals ascite. Okay? So, meron talaga asterexis. Okay? And then, laboratory result, elevated bilirubin. Okay? Prolonged INR and low albumin levels. Okay? Now, during initial assessment, okay, the nurse interprets the patient manifestation as evidence of irreversible damage, okay? Irreversible damage ang pinag-uusapan natin upon assessment, okay? Kasi nakikita yan sa manifestation. The current condition best reflects which stage of liver disease. Is it acute, compensated, decompensated, and fatty liver, okay? Remember this one. If may nakikita kayong dalawang magkabaliktad sa choices, possible isa yon sa mga sagot. Okay? So, you need to eliminate letter A and letter D. Bakit? Your letter A is incorrect. Acute hepatitis is potentially reversible. Okay? And does not cause ascites and portal hypertension or asterexis. Okay? And then your fatty liver usually asymptomatic and reversible with alcohol cessation. Okay? So, mali na agad yung letter A and letter D nyo.
So, ang pinag-uusapan natin ngayon, kung babasahin mo yung mga signs and symptoms niya, 'di ba? Nasa chronic stage na tayo. Bakit? May asterexis ka na, may tawag dito, diyan mo makikita na sobrang dami na rin ng ammonia levels. Okay? Kaya nagkakaroon ng asterexis. Okay? Low albumin level, easy bruising. Okay? Increase in abdominal girth. Ibig sabihin may ascites na yung pasyente mo. So, kung nasa late stage ka na, is it compensated or decompensated? Okay? It's decompensated. Okay? Why? Because your decompensated cirrhosis is characterized by your ascites, jaundice, increased INR, hypoalbuminemia, and your hepatic encephalopathy. So the answer is letter C, not letter B. Okay? Next, the nurse correlates ascites with portal hypertension. Okay? Results primarily from with which pathologic change. Okay? So, what causes your ascites? Okay? Related to the portal hypertension. Okay? So, if your answer is A, reduced hepatic glycogen storage, okay, that is incorrect because tawag dito, it affects glucose regulation, not fluid accumulation. Okay? Again, reduced hepatic glycogen, mali yan. Yes, tawag dito, ini-store ng katawan natin yung sobra-sobrang glucose sa liver natin, pero hindi yan yung main problem natin dyan. Ang hinahanap kasi natin is what? The complication, okay? Resulting from what? Primarily from which pathophysiologic change. Okay? Is it excessive bile production? No. Yes, tawag dito, yes, we understand that your liver produces your bile. Okay? Produces your bile. Gaano kadami? It's 1,000 to 1,500 ml per day. Okay? Ml per day. Pero hindi yan yung main, di ba? Bile production does not cause ascites. Okay, if sagot mo naman letter D, impaired ammonia detoxification, mali din. Okay? Tawag dito, impaired ammonia detoxification, or if nagkaroon ka ng problem sa liver mo, it could lead to your what? Encephalopathy, not your ascites. Okay? So, mali yung letter D mo. So, the answer is letter B, increased pressure within the portal venous system. Okay, why? Portal hypertension forces fluid out of the vessel into the peritoneal cavity, leading to your ascites. Okay? Next, upon reviewing medication, the nurse anticipates. Okay, the nurse anticipate. Okay, pag sinabi nating anticipate, alam mo na or alam mo kung ano yung i-order ng doktor. 'Di ba? You anticipate, parang na-foresee mo na kung ano yung ibibigay niyang gamot. Okay, which medication is most appropriate? Furosemide alone, lactulose, spironolactone, or your propranolol. Okay? Balikan natin kung ano yung nangyayari sa pasyente ninyo. Okay? Kung babasahin mo, 'di ba? Yung situation, and then anticipate several control ascites ang pinag-uusapan natin dito. It's to control your ascites. Okay? So, what would be your answer? Okay, what would be your answer? Is it A, B, C, or D? Okay, your lactulose cannot correct your ascites. Okay, your propranolol cannot correct your ascites. Okay, it's between letter A and letter C. Okay, pagpipilian nyo. Diba? Kasi dalawa silang what? Diuretics. But the problem is, okay, kung ang sagot mo letter A, okay naman. Diba? Okay naman, sana. Okay? Pero, the problem is meron kang word na alone. Remember that your furosemide can cause what? Hypokalemia. Kasi ilalabas niya yung potassium. Okay? So, what would be the answer? It's your spironolactone. Okay? Tama naman yung furosemide. Ang nagpamalinang yung word na alone. Okay? So, the answer is letter C. Your spironolactone. Okay? Number 4, in prioritizing care, okay, prioritizing care, the nurse focuses on preventing life-threatening complication, okay? Life-threatening complication ang pinag-uusapan natin dito. Which nursing diagnosis requires immediate attention? Ano yung kailangan mong unahin, okay? Ano yung kailangan mong unahin? If your answer is letter A, imbalanced nutrition, that is wrong, okay?
Yes, we need to understand that this is important but not immediately life-threatening. Okay, kahit kahit hindi kumain ng isang buong araw, okay ka pa, di ba? If your answer is letter B, risk for impaired skin integrity, secondary concern lang natin to, hindi siya priority. Okay? Kung ang sagot mo naman letter D, okay, again, this is not a priority over bleeding risk. Okay? So, ang sagot mo dyan is your letter C. Okay? Letter C. Why? Kasi kapag kapag hindi mo na-detect na nag-bleed yung pasyente mo, lagot ka, 'di ba? So, you need to prioritize the bleeding. Sir, risk lang naman siya, okay? Oo, risk lang siya. Pero kung titignan mo, siya yung pinaka kailangan mong magkaroon ng attention. Kasi nga, aantayin mo pa ba na mag-bleed yung pasyente mo bago mo gawa ng paraan? Hindi na, kasi yung pasyente mo nga risk for bleeding kasi may liver problem siya, hindi nakakapag-synthesize ng clotting factor yung liver niya, okay? So that's it. Last, lactulose is prescribed to manage the patient neurologic symptoms, okay? Neurologic symptoms ang pinag-uusapan natin. The nurse understand its therapeutic effect, okay? Therapeutic effect of your what? Your lactulose achieved by which action, okay? Ano ang ginagawa ng lactulose natin? Okay, sa liver cirrhosis, increasing intestinal protein absorption. Okay, if your answer is A, mali yan. Why? It could worsen encephalopathy. Okay, it could worsen the encephalopathy. If ang sagot mo is letter C, enhancing bile secretion, mali din yan. Okay, this is not a drug function of your lactulose. And then promoting diuresis, again, hindi yan yung trabaho ng lactulose mo. Okay, it could not promote diuresis. So ang sagot is letter B, reducing ammonia absorption in the gut, okay? In your gut. Okay, your lactulose acidifies the colon, okay? Converting ammonia to non-absorbable ammonium and promoting excretion. So, yun yung ginagawa ng lactulose natin sa may liver cirrhosis, okay? So, that is your liver cirrhosis.